So ano nga ba ang pinagkaiba ng retirement fund sa retirement income? So kalimitan kasi, mas marami mga Filipino kasi ang hindi nakakapagplano ng retirement nila. Okay? So bahala na, pag dumating na 60 years old, saka na ako magpaplano. May mga tao naman na nakakapagplano ng retirement nila pero mali naman yung plano nila. So ganito yun. Kailangan ma-differentiate natin kung ano yun, retirement fund sa retirement income. So, ang retirement fund, pera yan, isang malaking pera yan na hawak-hawak mo, na pag nagplano kang magretiro, yan ang pagsisimulan mo. Diyan ka magsisimula. Kumbaga, pondo para sa iba pang pwedeng i-invest o pagkakitaan, ilalagay mo yan. Retirement income naman, ito yung perang pumapasok sa'yo buwan-buwan para tapos ka na magtrabaho, retired ka na, pero may pumapasok pa rin sa'yo na pera. Okay, dito maraming nagkakamali. So yung iba, iniisip nila na ang retirement fund, dapat yan, pag nagretiro ka na 60, yan yung lump sum. Tama naman yan, retirement fund yan. Okay. At yung retirement income naman, yan yung pensyon na buwan-buwan na papasok sa'yo. Okay. Pero, alam mo ba, na hindi mo kailangan na magkaroon ng retirement fund bago pa, pag dumating na yung pagiging 60 mo. Bago ka pala mag-60, pwede ka na magkaroon ng retirement fund. Bago ka pala mag-60, pwede ka na magkaroon ng retirement income. Diba? Kasi ganito yun eh. Kung aantayin mo yung 60 ka na, para magkaroon ka ng retirement fund, anong gagawin mo doon? Magninegosyo ka? Kung kailan ka magre-retiro na para makapagpahinga, para mabigyan ng quality na oras at buhay ang buhay mo, doon ka pa magsisimulang magnegosyo. Hindi madali magnegosyo, lalo na pagka ikaw nasa 60 ka na. Diba? Yung retirement income mo, pag inintay mo yan, pag nag-60 ka, yung pension mo, sapat ba yung pension mo? Maaaring sapat yan ngayon. Ngayong taon na yon. Ngayon na taon na to. 2 years from now, 3 years from now, sapat. Pero 5 years from now, baka magdududa na tayo dyan. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na inflation. So tumataas yung halaga ng mga bilihin at yung halaga ng piso, yung buying power ng piso mo, pababa ng pababa. 'Di ba? So yung pensyon mo, maaring hindi sumapat sa iyo yan. Okay? Doon kalimitan nagkakamali kasi iniisip nila yung retirement fund, retirement income para yan sa mga 60 years old na magre-retire. Pero ang hindi nila alam na hindi tinuturo sa eskwelahan ay ang retirement income at retirement fund, pwede mo nang gawin yan kahit bata ka pa. Ako, sa forecast ko, kahit 40 years old ka, kaya mo nang magretiro nang may retirement fund ka at may retirement income ka. So, paano mo gagawin yun? Okay. Kailangan mo mapagplanuhan yan ng maaga pa. Diba? Kasi sasabi ko nga, ang average lifespan ng isang tao, isang Pilipino is 72. Okay? So, imagine mo, kung 60 ka magre-retire, so may 12 years na lang natitira sa'yo. At yung 12 years na natitira sa'yo, nakakasigurado ka pa na healthy ka pa niyan. Baka nga bago ka pa mag-60, may mga sakit ka na. Di ba? So, bakit mo iintayin yung 60? So, bibigyan kita na magandang plano kung paano mo pasisimplihan. Yung posible. Yung hindi yung parang tumaya ka lang na loto, bahala na. So, ito, ituturo ko, i-share ko sa inyo yung karanasan ko at tinuturo ko sa mga anak ko. Okay. So, meron akong anak na mag-18. May anak ako na 22, may 23 at 25. Okay. So tamang-tama yung mga edad na yon. So doon tayo sa 25 ko magsimula. So nag-aral sila, nakagraduate, trabaho, in-enjoy nila yung buhay nila habang kumikita pa sila. So sa 25 kunyari sila magsisimula, 25. So kung 25 years old ka, nagtatrabaho ka, umutang ka sa bangko or sa Pag-ibig. Most likely kasi, kung nagtatrabaho ka, Pag-ibig fund member ka, utang ka sa Pag-ibig. Bili ka ng property na uutangin mo sa Pag-ibig 10 years to pay.
Okay, pero ito yung gagawin mo ngayon. 10 years to pay, pero maglalagay ka ng negosyo dun sa property na yon. Okay? So, kung may pamilya na yung mga anak ko by that time, pwede yun na sa ilalim, may negosyo sila. At sa taas, dun sila nakatira. Pero kung sila naman ay nakatira pa rin dun sa compound ko at dalaga pa sila, pwede yun na may negosyo sa baba, sa taas, paupahan. Kasi pag gano'n ang ginawa mo, mas mabilis yung proseso kung paano mo mababayaran. Bakit? Tuturuan kita. 10 years to pay yung property na yon kung let's say negosyo sa baba tapos sa taas bahay mo. 10 years to pay. Pero sa tingin ko kaya mo 5 years to pay yan kung negosyo sa baba, sa taas paupahan. Okay, let's say 10 years to pay mo yan. Yung 10 years to pay mo, 25 years old ka, after 10 years, mapupunta sa yung property pag nabayaran mo. Saan manggagaling ngayon yung pambayad mo sa property? Doon sa kita nung negosyo mo sa baba. Ako kasi tuturo ko sa anak ko, pwedeng gym yun kasi napakadali. Kasi yung gym na yan, pwede mo itayo yan nang hindi mo kailangan tutukan. Kaya mo itayo yan nang may iba kang trabaho o kaya mo itayo yan nang may iba kang negosyo. Kasi kung nasa bahay mo yan, worst case scenario, ang katatakutan mo talaga dyan, makupitan ka. At ipapaliwanag ko naman yan, makupitan ka man dyan sa negosyo mo na yan, bukas, buo pa rin yung negosyo mo 100%. Hindi katulad kung tindahan yan. Kung tindahan yan at araw-araw nakukupitan ka 100, darating yung isang taon, baka wala ka ng paninda. Kasi ang ninanakaw sa'yo, hindi lang kita, pati kapital. 'Di ba? Samantalang sa gym, makupitan ka, ang nakukupitan sa'yo dyan, yung kita, hindi kapital. Kasi yung kapital mo nandun eh. Yung gym mo buo eh. Hindi naman ninakaw eh. Diba? Yung kita lang. Hindi katulad ng tindahan, hindi katulad ng restaurant, hindi katulad ng bigasan. Pag kinuha yung kita, hindi lang kita kinikuha doon, pati kapital damay doon. So kung nauubos yung kapital mo doon, balang araw, ubos yung paninda mo. Diba? So worst case scenario, nakupitan ka, pero mag-exist pa rin yung gym mo. Tapos sabi ko nga, isang beses ka lang mamumuhunan dyan sa gym mo na yan, di ba? Pang matagalan yan. May anak ka na, may apo ka na, naandyan pa rin yung gym na yan kasi hindi bola yan. Kasi tingnan mo dyan, kung nasaan ka man ngayon, kung nasa syudad ka, tingnan mo, meron dyan isang gym na, lumang-lumang gym na, 20 years, 30 years na. Yung mga nagbabantay niya, may-ari niya matanda na, katulad ko, 50, 60 years old na. Pero makikita mo yung mga may-ari na yun, mga buff. Di ba? Ibig sabihin nun, kayang tumagal yung negosyo na yan. So hindi mo siya mapapakinabangan ng ilang taon lang pang matagalan yan. Kaya maganda yung negosyo na gym na yan. So 10 years to pay. Nabayaran mo sa tulong nung gym. Titigil ka ba doon? Hindi. Ang gagawin mo doon, utang ka uli ng property. Okay? Doon sa pangalawang property na uutangin mo, yung property na bago, negosyo uli. Tapos paupahan sa taas. So, sigurado na ako kasi kung wala kang bahay dati, di doon ka nakatira sa unang mong inutang. So, ngayon, doon sa pangalawa mong property na inutang, bahay at gym. Let's say, gym yung ginawa mo. Plus, may negosyo ko pa uli doon sa unang mong inutang, di ba? So, 3 yung negosyo mo doon. So, imbes na 10 years to pay, 5 years to pay ngayon. So, noong una, kung nagsimula yung anak ko ng 25, matatapos siya ng 35. Di ba? So, sa 35 years old, uutangin niya yung property na isang property 5 years to pay, 40 tapos na siya, 40 years old tapos na siya, pwede na siya mag-retire noon. Bakit? May 3 na kasi siyang negosyo eh. Meron na siyang 2 gym at isang apartment na pinagkakakitaan. Pero bata pa yung 40 eh, di ba? Bata pa yung 40. Anong gagawin ko? Ano ituturo ko doon sa anak ko? Umutang ka uli, anak. Imbes na bayad na yung isang property, di ba? 2 na yung property niya na kanya. So, imbes na tumigil siya, sasabihin ko, anak, umutang ka pa uli. Utang ka pa uli ng 2 pang properties. 5 years to pay uli. Yung 2 properties na yon, tatayuan mo ng 2 negosyo. Ilan na ngayon yung negosyo mo? 7. Isang gym sa dati, isang gym na paupahan at isang gym at saka paupahan sa nabili na i-transfer na sa'yo at panibago uling property na 2 pa na may 4 na negosyo. So yung 7 negosyo na yon, babayaran yung 2 properties na yon in 5 years time. So pagdating mo ng 45, may 4 ka ng properties. 'Di ba? Pwede ka na mag-retire nang hindi ka na mamomroblema.
nang hindi mo na kailangan mag-antay ng 60. Saka mo kukunin yung retirement fund mo para magnegosyo. At yung pension mo na source ng retirement income mo, hindi ka nakakasigurado na sasapat yan after 2 to 3 years na pagretiro mo may halaga pa yung pera mo. At higit sa lahat, yung sinabi ko kanina bago ako tumalon, minsan lang tayo mabubuhay. Mga kapatid, ako 50 years old na ako, pero pakiramdam ko matanda na rin ako para dito sa edad na to. Dapat sana nagsimula ako ng mas maaga. Sana tong tinuturo ko na to, dapat noong ko pa ginawa. Pero late ko na natutunan. Pero hindi pa rin sa tingin ko late kasi 50 ako ngayon. Nakita mo yung ginagawa ako ngayon. 'Di ba? Nakakapunta ako kung saan-saan. Retired na talaga halos ang ginagawa ako ngayon. 'Di ba? Hindi ko na kailangan antayin yung 60, maging 60 ako bago ako tumigil sa pagtatrabaho. Yun yung kahalagahan, kapatid. Sa edad ko to, natutunan kong pahalagahan yung oras ko, yung health ko, at yung peace of mind ko. So kapatid, sana may natutunan ka maganda dito sa naging topic ko. Natutuwa ako na na-share ko sa inyo tong mga journey ko to. Actually, hindi to hype, hindi to flex. Actually, trabaho to na sinamahan ko lang ng ganito. Kasi may negosyo na inasikaso. So dito tayo sa Samal Island. So ipopromote ko na itong Reef Resort dito sa Samal Island. Napakamura nito. So 3,000 mahigit lang ang per day dito. Kung makikita nyo, flex, Reef Resort sana naman. So ito, meron tayong glamping to glamping tent. Pero to, nakalutang tayo dito. Nakalutang. Ayun yung island. Actually, hindi siya nakakonekta sa Hindi siya nakakonekta sa island mismo kasi para makapunta ka rito, nakabangka ka. So, share ko lang yung quality life na meron ako ngayon. Nakakapagtrabaho ako pero at least na-enjoy ko yung oras ko. Hindi ako tali. I hope mga kapatid, may natutunan kayo. At kung may mga tanong kayo, comment lang kayo. At glad ako na masagot lahat ng mga tanong nyo. Ako po si RP ng Jim D po. Gandang araw po. Minsan lang tayo mabubuhay.